Magandang San Joseño. Nandito tayo ngayon sa Productivity Complex sa Barangay Sapang Palay proper kung saan ating nasaksihan ang pagbabasbas at pagpapasinaya ng bagong tayong CDRRMO Central Command and Training Center sa lungsod ng San Jose del Monte. Ito ay karagdagang proyektong pang-imprastruktura sa ilalim ng administrasyon ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Ate Lida Robes at Congressman Arthur Robes na magsisiguro na handa at makakapaghatid ng agarang aksyon at responde sa anumang sakuna ang pamahalaang lungsod sa mga San Joseño. Ang bagong City Disaster Risk Reduction and Management Office Command and Training Center ay ang opisyal ng headquarters ng mga kawani ng CDRRMO. Ang tatlong palapag na gusali ring ito ay ang magsisilbing Central Command Center ng Incident Commander na si Mayor Ate Lida Robes. Nandito rin ang training facilities na pagsasanayan ng mga kawani ng barangay, pamahalaang lungsod, iba't ibang organisasyon at private institutions para sa training ng first aid, incident command system, Emergency Operations Center Management, Psychological o Psychosocial Support Services at marami pang iba. Talagang noon pa man na ina-upgrade na ng magkatuwang sa serbisyo ang mga pasilidad at kagamitan sa CDRRMO. Mahalaga ito upang matiyak ang kaligtasan ng mga San Joseño at mahanda ang taong bayan sa anumang sakuna, lalo sa banta ng tinagurian na The Big One. Kasabay nito, binasbasa na rin ang mga panibagong government response vehicles para mas makatulong pa sa agarang pagresponde ng CDRRMO. Ang mga ito ay 2 wing van, 1 utility truck, 1 fire truck, 5 ambulance, 1 water tank at 1 pick-up. Ang pasilidad naman kung saan matatagpuan ang dating command center ay gagawin ng Central Evacuation Center sa San Jose del Monte. Naging posible ang proyektong ito dahil kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa inisyatibo ng magkatuwang sa serbisyo. Sa mensahe ni Mayor Ate Lida Robes at Congressman Arthur B. Robes, ang mga ito ay nagpapatunay ng progreso at kaunlaran ng lungsod ng San Jose del Monte. Ayon naman kay CDRRM Officer Gina Aizon, malaking tulong ang pagkakaroon ng bagong command center para sa kanilang araw-araw na operasyon. Very much ready para sa isang magandang hamon na maunlad at asensado at progresibong syudad. Hindi lamang dito sa lalawigan, kundi doon sa buong Pilipinas. No? Patuloy nating ipinapakita sa ating lungsod, sa ating mga kababayan at sa ating mga kapwa Pilipino na talagang San Jose del Monte ay talagang maayos na, maganda na in terms of infrastructure, in terms ng lahat ng mga pasilidad, lahat ng mga sasakyan, vehicles, equipment na pwedeng gamitin natin. Ang kailangan na lang natin ngayon, tao. Yung taong magmamanage, yung taong mag-aayos, yung taong magpapaganda ng ating bayan. No? Kaya napaka-importante at alam naman natin, meron tayong magaling na mayor si Ate Lida. Diba? In-equip talaga ni Kong Arthur nung siya ay mayor pa para may buo natin ang lahat ng ito. And to our CDRMO family, alagaan niyo yung building natin. Before ni Kong Arthur, nagsimula siya bilang mayor, congressman mayor, napakalaki po ng gininhawa at ginanda ng San Jose. Napakahalaga na meron tayong central command center katulad nito dahil dito nagsisimula yung coordination sa lahat ng mga barangay, sa lahat ng mga ahensya na maaaring tumulong. Dito rin magsisimula kung saan tayo magpapadala ng responde sa bawat barangay na tumatawag sa atin, sa bawat San Joseño na tumatawag sa atin. Kaya napakahalaga na meron talaga tayong central command dahil dito magsisimula talaga ang management natin sa lahat ng disaster na pwedeng mangyari sa lungsod ng San Jose del Monte. Nais namin talaga magpasalamat kasi hindi magkakaroon ang lungsod ng San Jose del Monte ng ganitong kagandang facility kundi dahil sa ating dating congresswoman na si Florida Robes na ngayon ay ating butihing mayor, and of course yung ating dating mayor na si Sir Arthur Robes na ngayon naman ay ating congressman. Dahil sa kanilang dalawa, nagkaroon ng magandang building ang lungsod ng San Jose del Monte. Of course, mayroon mga tumulong sa national like ng DPWH, ng ating Pangulong President Ferdinand Marcos. Dahil sa kanila, binigyan ang lungsod ng San Jose del Monte ng ganitong klaseng facility. High-end talaga ang building na ito na kung saan makakapagbigay ng tulong sa lahat ng 62 barangay ng ating lungsod. Ilang araw pa lang na nakaupo bilang punong lungsod si Mayor Ate Lida Robes, kabi-kabilang proyekto na ang ating nakikita sa ilalim ng kanyang administrasyon. Patunay lamang ito na ang alagang may sinseridad, damang-dama ng mga San Joseño.
Yan muna ang latest dito sa Productivity Complex sa Barangay Sapang Palay Proper. Para sa Balitang San Joseño, ako si Mira Bonyon Laksamana, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa San Joseño. Para sa napapanahong balita at informasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa mga official social media pages ng Pamahalaan Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arias San Joseño.